ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 18, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kailangan munang humingi ng permiso sa korte na naglabas ng precautionary hold departure order bago payagang makalabas ng bansa, ayon sa BI. Pisong provisional fare hike itinutulak sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kakulangan sa mga classroom at mga guro dapat tutukan ng DepEd sa halip na ipatupad ang trimester system. Uganting negosyante na si Charlie Atong Ang bigong madakip sa ikinasang 10 raids ng PNP. DFA pumalag sa pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila na maaaring magresulta sa pagkawala ng milyong-milyong trabaho ang pagkasira ng relasyon ng Pilipinas at China. Japan makikisa naman sa salakib military exercise ng Pilipinas at Amerika sa Abril. Metro News, mahigit 20 katao sugatan makaraang araruhin ng isang kotse ang 14 na motorsiklo sa Taguig City. Sa ating balitang SNC, libreng mga planetarium shows at stargazing session handog ng pag-asa ngayong National Astronomy Week. Lifestyle News, isang coffee shop mula sa Pilipinas kabilang sa World's 100 Best Coffee Shop ngayong 2026. Sa ating music trivia, ngayong petsa naman, huling nakita ng publiko ang frontman ng bandang Queen na si Freddie Mercury. Saang event ito? Alamin. Balitang kakaiba, mock election isinagawa para sa mga bata sa Portugal kung saan mga cartoon character ang mga kandidato. Ang ating po oras, 6:46 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Tiniyak ng pamunuan ng Bureau of Immigration o BI na mahigpit nilang babantayan ang lahat ng airport sa buong bansa. Ito ay kasunod ng inilabas na precautionary hold departure order ng Manila Regional Trial Court laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at 3 iba pang dating opisyal ng DPWH. Inihayag naman ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na kailangan munang humingi ng permiso ni Bonoan sa Manila Regional Trial Court upang payagan siyang makalabas ng bansa at makabalik ng Amerika. Nauna nang sinabi ni Bonoan na naipaalam na niya sa Department of Justice ang planong pagbalik sa Amerika para samahan ang kanyang asawa na sasailalim sa medical procedure at pinayagan naman anya siya ng kagawaran. Gayunman, sinabi ni Sandoval na mahalaga na may go signal mula sa korte na naglabas ng precautionary hold departure order dahil sa ilalim nito hindi talaga pinapayagang makaalis ng bansa ang mga pangalan na tinukoy sa kautusan. Samantala, Senador, kwenisyon ang mababaw na rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee kay dating House Speaker Martin Romualdez. Narito po ang report ni Conde Batak. Pag-aaralan muna ni Senator Rodante Marcoleta ang nilalaman ng Partial Committee Report ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa maanumalyang flood control projects. Partikular na tinukoy ni Marcoleta si dating Speaker Martin Romualdez na inirekomenda lang ng Blue Ribbon Committee para sa patuloy na fact-finding at case build-up dahil kulang sa corroboration ng mga testimonya at kulang ang ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa katiwalian. Tanong tuloy ni Marcoleta bakit iyon lamang ang rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee
gayong lahat naman ay itinuturo si Romualdez at lahat ng nasasangkot ay papunta sa pangalan ng dating speaker. Maliban sa isyong ito, nais makita ng senador kung nasa draft ng committee report ang lahat ng mga pangalang nabanggit na sangkot sa ghost flood control projects, gayon din ang mga tumanggap ng pera at mga kasabwat. Dagdag pa ni Marcoleta, may mga ibinulgar noong una si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na ang ilan ay hindi naman kasama sa ipinatawag sa pagdinig at wala rin sa draft ng report kahit pa matindi ang expose. Tinukoy ng senador ang isiniwalat ni Lacson na 67 mga kongresista na contractors, gayon din ng 5 cabinet secretaries at undersecretary na beneficiary ng allocables sa ilalim ng Cabral files at ang umano'y 8 to 9 billion pesos na kickback na idineposit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay dating DepEd Undersecretary Traigiv Olivar na ibinigay naman kay dating Undersecretary Adrian Bersamin. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala, itinutulak ng Transport Group na Pasang Mazda ang pagpapatupad ng pisong provisional fare hike sa jeep bunsod po ng sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Pasang Mazda President Obet Martin, matagal na nilang hiniling ang pagkakaroon ng adjustment sa pamasahe mula pa noong panahon ni dating LTFRB Chairman Chofilo Guadis III. Inihag ni Martin na talagang nabibigatan na ang mga driver at operator sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi pa ni Martin na bunsod na mataas na halaga ng krudo, nababawasan ng 30% hanggang 40% ang kinikita ng mga jeepney driver at operator. 774 Balita Ngayon. Naniniwala ang Alliance of Concerned Teachers to ACT na sa halip na isulong ang pagpapatupad ng trimester system sa mga pampublikong paaralan ay dapat pagtuunan ng pansin ng Department of Education o DepEd ang pagtugon sa mga kakulangan sa mga paaralan. Sa panayam ng DWWW kay ACT Chairperson Ruby Bernardo, sinabi nitong kahit pabaguhin ang school calendar kung kulang pa rin ang mga silid-aralan, teaching at non-teaching personnel at learning materials, hindi pa rin mariresolba ang learning crisis sa bansa. Baguhin man yung curriculum o yung school calendar, pinaka-epektibo pa rin sa tingin namin para ma-address ito ay yung pag-address sa mga kakulangan. Kung kulang yung classroom, yung mga teaching and non-teaching personnel, at yung ating mga learning materials, syempre hindi talaga ma-address yung problema natin dito sa learning crisis na nga na kinakaharap natin. Marin si Bernardo sa naging pahayag ni Professor Clarita Carlos na kahit gaano pa kaganda ang pasilidad ng paaralan, kung bobo ang mga guro ay hindi rin matututo ang mga mag-aaral. Bernardo nakakabahala na nanggaling ang naturang pahayag sa isang professor at academician. Git ni Bernardo, hindi sapat o di dapat isisi sa mga guro ang krisis sa edukasyon dahil kahit gaano pa anya kahusay magturo ang mga guro, kung hindi maayos ang learning environment ay maapektuhan din ito ang pagkatuto ng mga bata. Apektado po talaga yung mga bata kapag yung ating mga classroom ay congested, mainit, walang proper ventilation, sobra yung heat stress, halimbawa, doon sa kanilang, may epekto yan, doon sa kanilang concentration, memory, at yung pagkatuto talaga, malinaw sa mga teachers, hindi pwedeng paghiwalayin yung condition ng teacher sa kanyang paggawa at yung condition ng mga eskwelahan natin doon sa pagkatuto ng mga bata. Kaya, gusto nating sabihin kay Prof. Clarita Carlos, try po kaya niya na pumunta dun sa mga pampublikong paaralan natin kahit isang araw lang. Makikita niya talaga na kahit talagang anong husay ng teacher, anong galing ng teacher, talagang masusubok doon sa kalagayan ng ating mga eskwela. Yan po ang pahayag ni ACT Chairperson Ruby Bernardo. Samantala, impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte masinsinang tatalakayin ng House Justice Committee. Grace Mariano sa detalye.
Masinsinan ang gagawing deliberasyon ng House Committee on Justice sakaling mai-refer dito ang mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ngayon ay nasa 3 na. Sinabi ito ni Committee Chairperson at Batangas Representative Jervy Luistro makaraang maipadala na ng House Secretary General sa tanggapan ni House Speaker Faustino Boji III ang mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Inaasahang maiisama na ang mga ito sa Order of Business sa plenary session ng Kamara bukas, Miyerkules. Tiniyak ni Luistro na gagamitin ng komite sa mga reklamo laban kay VP Sara ang parehong constitutional standards, mga parametro at naging takbo ng deliberasyon sa 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na naibasura na. Ito si Grace Mariano para sa DW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. 7 minuto bago sumapit ang 7 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan, bigo pa rin ang mga otoridad na matunton ang kinaroroonan ng puganting negosyante na si Charlie Atong Ang. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ito ay sa kabila ng 10 raids na isinagawa po ng Philippine National Police o PNP. Sa kabila nito, sinabi naman ng kalihim na patuloy ang pagkakasa ng manhunt operations laban kay Ang. Inihag din ni Remulla na bagamat marami na silang natatanggap ng mga leads at ulat na umalis na ng bansa si Ang ay pinaniniwalaan pa rin ng pulisya na nananatili pa rin siya sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, nasa 20 million pesos ang pabuya na ibibigay ng DILG sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Ang. Nauna na ring sinabi ng CIDG na nakatutok ang kanilang paghahanap kay Ang sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region. Samantala, Office of the Solicitor General nakapaghain na ng memorandum patungkol sa writ of habeas corpus petition na idinulog ng mga kapatid ni Vice President Sara Duterte para sa pagdaya ng kanilang ama. Yan po ang balitang hatid sa atin ni Gina Mapi. Gina. Hiniling ang tanggapan ng Solicitor General sa Korte Suprema na balibalain na lamang ang petition for writ of habeas corpus na inihain ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte at bunsong kapatid na si Veronica Katie Duterte para sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 3 pahinang memorandum, inilatag ng OSG ang mga legal na patayan kung bakit hindi dapat maglabas ng writ of habeas corpus ang kataas-taasang hukuman. Una, wala na sa jurisdiksyon ng Pilipinas ang dating Pangulong Duterte at ang writ na ilalabas ay hindi na maaaring ipatupad. Ikalawa, may aktibong partisipasyon na ang dating Pangulo sa kasong dinidinig ng International Criminal Court kung saan ginagamit niya ang legal remedies. Ikatlo, pinag-iingat ng OSG ang Korte Suprema dahil usapin ng pagdakip at pagsuko ng dating Pangulo ay may kinalaman sa foreign relations na exclusive ang itinatakda ng saligang batas at tanggapan ng ehekutibo. Prerogative na kinikilala ng kataas-taasang tribunal. Ayon sa OSG, bagaman kumalas sa ang Pilipinas sa Rome Statute, ang pagdakip at pagsuko sa dating Pangulo ay isinagawa ng International Police kasunod ng diffusion notice na dalaktin ang dating Presidente. Git ng OSG. Ang ginawa ng pamahalaan ay alinsunod sa itinatakda ng international law at Section 17 the Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Paliwanag ng OSG, natugunan ang mga legal na rekisito sa pagdakip at pagsuko sa dating presidente, gayon din ginagalang ang karapatan at mga pribileyo ng dating Pangulo na may kasamang abogado at paluwag na nadadalaw ng kanyang mga pamilya. Ang dating Pangulong Duterte ay nakukulong sa The Hague, Netherlands dahil sa mga kasong kinakaharap, kasong kriminal at paglabag sa human rights. Ako si Gita Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Pumalag ang Department of Foreign Affairs sa naging pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila na milyong-milyong trabaho para sa mga Pilipino ang posibleng mawala sakaling magkalamat ang relasyon ng Pilipinas at China. Makabatid na nagbabala ang Chinese Embassy sa Maynila na ang mga panukala ng ilang senador ng Pilipinas na ideklarang persona non grata ang isang Chinese diplomat o pabalikin sa China ang kanilang ambassador ay maaaring magdulot ng pinsala sa economic ties ng China at Pilipinas
batas na maaaring humantong sa pagkawala ng milyon-milyong trabaho para sa mga Pilipino. Sa statement na inilabas ng DFA, nakasaad na mariin itong tinututulan ang tila paggamit ng China sa issue bilang paraan ng pananakot o leverage. Inihayag pa ng DFA na ang naturang pahayag ng Chinese Embassy ay maaaring makasira sa makabuluhang bilateral dialogue sa pagitan ng dalawang bansa. Muli namang hinikayat ng DFA ang embahada ng China na gumamit ng responsable at mahinahong pananalita sa mga pampublikong pahayag at palitan ng opinyon. Samantala, gobyerno patuloy na pinalalakas ang koordinasyon at intel gathering upang matugunan ng anumang banta sa seguridad. Detalye po ay hatid ni Angel Garcia. Muling tiniyak ng pamahalaan ang matatag nitong paninindigan sa pangalaga ng pambansang seguridad kasunod rin ng pagkakaaresto sa isang dayuhan sa Zambales dahil sa paglabag sa immigration laws at pagsasagawa umano ng mga aktibidad na taliwas sa idineklara nitong layunin ng pananatili sa bansa. Pinapurihan naman ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo ang Bureau of Immigration, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at ang National Intelligence Coordinating Agency sa mabilis at determinadong operasyon na nagresulta sa pagkakadakip ng Mongolia National. Ayon sa ulat, nag-enroll ang nasabing dayuhan bilang aviation student, ngunit itinago nito ang kanyang military background at serbisyo sa People's Liberation Army kabilang pagkakaroon ng jet fighter license mula sa PLA Air Force Aviation University. Sinabi ni Anyo ang hindi pagdedeklara ng ganitong impormasyon ay itinuturing na seryosong paglabag sa Philippine Immigration Law. Iginit pa na opisyal na nanatiling bukas ang Pilipinas para sa mga dayuhang estudyante at aviation trainees. Gayunpaman, hindi maring isantabi ang transparency, pagsunod sa visa condition at pagtalima sa mga batas ng bansa. Tiniyak pa ni Anyo na paiigtingin pa ng gobyerno ang koordinasyon sa pagitan ng intelligence, immigration, aviation at law enforcement agencies upang maagap na matukoy, mapigilan at matugunan yung anumang banta sa pambansang seguridad. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, lalahok po ang Japan sa Salaknib military exercise ng Pilipinas at Amerika ngayong Abril. Ayon kay Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete, aabot sa 5,000 sundalong Pilipino, Amerikano at Japanese ang magsasanib puwersa sa unang araw ng iteration ng Salaknib exercise ng Philippine Army. Kabilang dito ang nasa 300 tropa mula sa Japan Ground Self-Defense Force. Naging posible naman ang paglahok ng Japan matapos maselyuhan ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan noong September 2025. Patapos ang unang yugto sa Abril, muli itong susundan ng ikalawang iteration sa Hunyo at kasunod ng taunang balikatan exercises na karaniwang isinasagawa tuwing Abril o Mayo. Tututok ang pagsasanay sa Joint Combined Arms Operations, Humanitarian Assistance and Disaster Relief at iba pang capacity building programs. Pilipinas at South Korea palalalimin ang ugnayan naman sa pamumuhunan. Yan po ang balitang hatid sa atin ni Chanel Salazar. Nagkasundo ang Pilipinas at Republic of South Korea na lalo pang palalimin ang ugnayan ng dalawang bansa. Ito ay matapos ang pulong ni Executive Secretary Ralph Recto at Korean Ambassador Lee Sang-hwa. Sa kanilang pag-uusap, tinalakay ang mga hakbang para mapadali ang pagnenegosyo sa bansa at makahikayat ng mas maraming pamumuhunang Koreano. Ayon kay Recto, aktibong tinutugunan ng pamahalaan ang mga alalahanin ng mga investor upang maging mas competitive at mas ligtas ang Pilipinas bilang investment destination. Ipinahayag naman ni Ambassador Lee ang suporta ng South Korea sa pag-host ng Pilipinas ng mga pulong ng ASEAN ngayong taon. Muling pinagtibay ng dalawang bansa ang kanilang pangako na paigtingin ang bilateral relations habang naghahanda sa ika-77 anibersaryo ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at South Korea sa darating na Marso. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio.
Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 7:03 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sugatan ng 21 rider at mga angkas nito matapos araruhin ng kotse na minamaneho ng isang pulis ang 14 na motorsiklo sa Taguig City. Sa kuha ng CCTV ng Taguig Traffic Investigation Office, biglang nang araro ang multipurpose vehicle sa linya ng mga motorsiklong bumabagtas sa Cayetano Boulevard. Isa sa mga rider ang ilang metrong nakaladkad sa ilalim ng kotse at tumama sa steel barrier bago bumangga ang kotse sa sidewalk. Agad din nila ang 12 rider at 9 na back rider sa ospital na nagtamo ng mga sugat at pilay sa katawan. Nagkaayos na ang pulis at ang mga biktima matapos na akuin nito ang lahat ng gastusin sa ospital at pagsasaayos sa mga nabanggang motorsiklo. Ayon kay Police Lieutenant Andres Chavez Jr., Chief ng Taguig Traffic Investigation Office, nawala ng preno ang sasakyan ng pulis na naging dahilan ng aksidente. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 6 centavos. Nasa 68 pesos and 97 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 26 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 48 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi February 17, 30, 32, 56, 43, 27 at 50, kung saan naabot sa 75 million pesos ang papremyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 17, 45, 15, 49, 26 at 40, kung saan ang jackpot prize ay aabot sa 55,580,313 pesos and 80 centavos. Habang ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 12, 22, 36, 3, 41 at 37, kung saan ang jackpot prize ay aabot sa 13,223,463 pesos and 1 centavo. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating balitang S&T, libreng mga planetarium show at stargazing session. Handog po ng Pag-asa ngayong National Astronomy Week. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Rose May Miranda, RM. May alok ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa ng libreng planetarium shows at stargazing session sa publiko ngayong linggo bilang pagdiriwang sa 33rd National Astronomy Week. Ang 2026 NAW Observance na may temang Rising Stars, Youth Leading the Future of Philippine Astronomy ay nagsimula noong 15 ng Pebrero at tatakbo ito hanggang sa Sabado. Mula nitong Lunes hanggang Biyernes, may handog ang State Weather Bureau ng libreng planetarium show sa Pag-asa Planetarium sa Science Garden Compound, Quezon City, Pag-asa Visayas Planetarium sa Mactan, Cebu, at sa Pag-asa Mindanao Planetarium sa Mulugan, El Salvador sa Misamis Oriental. Samantala, ang libreng telescope viewing sessions naman na nagsimula rin noong 16 ng Pebrero at magtatagal hanggang sa Biyernes ay maaaring i-avail sa Pag-asa Astronomical Observatory sa UP Diliman, Quezon City at sa Pag-asa Mindanao Planetarium sa Mulugan, El Salvador sa Misamis Oriental. May iba pang aktibidad na nakatakdang isagawa sa ibang bahagi ng Pilipinas ngayong linggo, katuwang ang mga kalahok na astronomy organization. Manatiling may kaalaman sa agama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda, ng DWWW 774.
Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, isang coffee shop mula sa Pilipinas, kabilang sa World's 100 Best Coffee Shop ngayong 2026. Detalye po ihahatid ni Mika Fajardo. Pasok sa World's 100 Best Coffee Shops ngayong 2026 ang Yardstick Coffee mula sa Pilipinas. Nakuha ng local coffee shop ang ika-34 na pwesto sa prestihiyosong listahan mula sa ika-18 pwesto noong nakaraang taon. Samantala nanguna sa listahan ng Onyx Coffee Lab ng Estados Unidos, kasunod ng Tim Wendelbo ng Norway, Alquimia Coffee ng El Salvador, Only Coffee Project Crow's Nest ng Australia at Toby's Estate Coffee Roasters. Kasama rin sa top 10 ayon sa pagkakasunod-sunod ng Apartment Coffee ng Singapore, Gota Coffee Experts ng Austria, Story of Ono ng Malaysia, Tropicalia Coffee ng Colombia at ang Tanat ng France. Binibigyan pagkilala ng World's 100 Best Coffee Shops sa mga mahusay na coffee shops sa buong mundo sa bawat aspeto ng coffee experience. Ang mga ito ay tinutukoy ng opinyon ng publiko at mga pagsusuri ng mga eksperto na tinitingnan ng kalidad ng kape, barista expertise, customer service, innovation, ambience at atmosphere, sustainability practices, kalidad ng pagkain at pastry, at consistency. Ako po si Mika Fajardo ng WWW.4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating namang music trivia, ngayong petsa huling nakita ng publiko ang frontman ng bandang ako nagkakamali dito. Bandang Queen, na si Freddie Mercury. Sa ang event ito, alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosa. Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, February 18 taong 1990, huling nagkaroon ng public appearance si Freddie Mercury, ang frontman ng English legendary band na Queen. Ito ay nangyari sa isinagawang ika-11 edisyon ng Brit Awards sa Dominion Theatre sa London, kung saan tumayong host ang British broadcaster and journalist si Cathy McGowan. Dumalo sa naturang pagtitipon si Mercury kasama ang mga kabandmate na sina Brian May, Roger Taylor at John Deacon upang tanggapin ang Brit Award for Outstanding Contribution to British Music. Bago ang kanyang appearance sa awards night, maugong na ang mga balita noong late 1980s kaugnay sa lagay ng kalusugan ni Mercury, partikular sa pagkakaroon niya ng HIV o AIDS na makailang beses naman niyang itinanggi. Ang guitarist ng Queen na si Brian May ang nag-deliver ng speech para sa banda kaya naging tahimik lamang o hindi nadinig ng lahat ang naturang naging huling public appearance ni Mercury. Pumanaw si Freddie Mercury ng sumunod na taon noong November 24 sa edad na 45, bunsod ng mga komplikasyon sa sakit na AIDS. Samantala, ilan naman sa mga sumikat na awitin ng Queen ay ang Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, Radio Gaga, We Are the Champions at ang Crazy Little Thing Called Love. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosa. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, mock election isinagawa para sa mga bata sa Portugal kung saan mga cartoon character ang mga kandidato. Alamin po natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Good morning, Darren, Albert. Sa lahat nating mga kanyusik, narito nating balitang kakaiba. Noong linggo, isinagawa sa Portugal ang kanilang presidential elections at habang abala ang mga matatanda sa pagpili ng kanilang susunod na Pangulo, naging abala rin ng mga bata sa kanilang sariling bersyon ng mock election nila. Sa isang polling station sa Lisbon, ang mga bata na kasama ng kanilang mga magulang ay binigyan din ng pagkakataon na maranasang bumoto. Pero sa halip na mga totoong kandidato, mga fictional characters, no, gaya ni Super Mario at Roblox characters ang nakalista sa kanilang mga baluta. Layo nitong maituro sa mga bata sa murang edad ang kahalagahan ng demokrasya at
civic duty. Maganda yan, na role-playing sila doon. Bata pa lang, namumulat na Namumulat doon na. sa responsibilidad, no? Yung kailangan niyang gawin na bumoto, no, Doc Actually, yan ang Justin? konsepto dapat ng SK, sangguniang kabataan. Correct. Kaso parang may ibang na-involve na sa kawatan, sangguniang kawatan na ata yan. O, hindi naman lahat, pero Hindi naman. yung iba, Tsaka may natututo na. mga SK officials na nagte-trending dahil may mga Yes. hindi nagagawa, may mga Correct. nagagawang hindi maganda, 'di ba? Oo. Syempre sa kabataan dapat nagiging ehemplo sila, magandang yung halimbawa. pondo, nagagamit sa hindi maayos. Practice nyo na yan yung SK na maging pag kayo ng halal sa matataas na posisyon, marunong na kayo. Kaso marunong na rin eh. Bata pa lang, marunong na. Paano na yan? Again, hindi ko nila lahat. May mga SK tayong magagaling. Mas Saludo marami pa kami rin. sa inyo, saludo mga bata. Ipagpatuloy nyo lang yan. Okay? Alright. Yan ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na go. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa iyong balitang kakaiba. O, bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating katanungan. Ngayong araw po ng Wednesday, February 18, para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Mangyayari pa kaya ang libreng kuryente sa bansa? Nako, ito yung gusto natin, Albert, no? Malaking kaluwagan to sa ating kita, sa ating budget. Kung magkakaroon tayo ng libreng kuryente. So, ano po ang inyong masasabi, mga kanyusik? Mangyayari pa kaya ang libreng kuryente sa bansa? I mean, nagtataka ako kanina, nabasa ko yan eh. Paano gawing libre or meron lang amount na ilibre? Kasi alam mo naman, may iba, may mga aircon, magdamagan, may mga appliances. Oo, kaya hindi lahat libre pero baka may may certain may certain sector na ililibre ba ng kuryente. So mamaya, yan po ang ating hihimay-himayin. Alamin natin kasi mayroong isang mambabatas, kongresista na nagsusulong po na to, no, na magkaroon ng libreng kuryente dito po sa ating bansa, no, sa mga mabababang konsumo, no. Matutuwa na naman yung mga kababayan natin dyan. Oo. Kaso hanggang panukala lang din. Sige, tingnan natin. Mamaya, yung tanong natin, sino ba yung kabilang doon sa panukalang ito na bigyan ng libreng kuryente? At yun nga, ang tanong natin, sa tingin po ninyo mga kanyusik, mangyayari pa kaya ang libreng kuryente sa bansa? Ayan, kayo na po mag-decide. Oo. Ano ba ang inyong opinion dyan? Ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayo mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, February 18, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. Dapat sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.